Mga kasama, hayaan ninyong simulan ko ito sa isang prangkahang usapan, yung tipo ng usapan na karamihan sa atin, lalo na tayong mga lalaking may edad na, ay iniiwasan. Tungkol ito sa isang tahimik na senyales mula sa inyong katawan na mas mahalaga kaysa sa inaakala ng marami. Paano kung sabihin ko sa inyo na para sa mga lalaking lampas 60, ang isa sa mga pinakaunang babala ng malubhang problema sa kalusugan ay madalas na nagpapakita sa loob ng kwarto? Hindi ito pananakot. Ito ay isang mahalagang katotohanan na ilang beses ko nang nasaksihan sa aking karera. Kapag nagsimulang humina ang daloy ng dugo diyan sa ibaba, bihirang tungkol lang ito sa pisikal na intimasya. Ito ang check engine light ng inyong katawan, isang napakahalagang maagang babala na nahihirapan na ang inyong sirkulasyon at ang inyong mga ugat ay maaaring tahimik nang bumabara. Ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng lakas, pagbaba ng sigla at pagtama sa inyong kumpiyansa. Para sa milyon-milyon sa atin, nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng pagkawala ng paninigas sa umaga. Ngunit narito ang tunay na magandang balita. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga lalaking tulad ninyo na maibalik ang kanilang sigla, labanan ang paghina ng kakayahang sekswal at bawiin ang malakas na pakiramdam ng pagkatao na akala nila'y tuluyan ng nawala. Ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ikagulat ninyo. Hindi ninyo kailangan ng komplikadong reseta para muling mapalakas ang daloy ng inyong dugo. Nakatago lang sa inyong lokal na pamilihan ang 3 simpleng uri ng mani na natural na makakatulong na maibalik ang sirkulasyon, palakasin ang inyong enerhiya at muling pag-alabin ang inyong kakayahan minsan sa loob lang ng ilang araw. Hindi ito mga kakaiba at mamahaling superfoods. Malamang ay nilagpasan nyo na ang mga ito ng daang beses nang hindi nalalaman ang kapangyarihang taglay nila. Kaya samahan ninyo ako. Sa ilang sandali, ibubunyag ko ang lahat ng 3 makapangyarihang mani na ito. Ipaliwanag ko ang siyensya sa likod, kung paano sila nagtutulungan upang buhayin muli ang inyong pagkalalaki, at ipapakita ko sa inyo kung paano isasama ang mga ito sa inyong araw-araw para sa mga resultang ramdam na ramdam ninyo at mabilis maramdaman. Bago tayo sumisid sa mga makapangyarihang pagkain na maaaring bumuhay muli sa inyong sirkulasyon at kakayahan pagkatapos ng edad 60, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo kailanman mapapalampas ang isa pang aralin sa kalusugan na ginawa para sa mga lalaki sa ating paglalakbay. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng oo sa mga komento. Kung hindi i-type ang hindi at sabihin sa akin kung paano ko kayo masusuportahan. Ang inyong puna ay nakakatulong sa lahat. Sige, simulan na natin sa unang makapangyarihang mani na dapat isaalang-alang ng bawat lalaking lampas 60 na kainin, lalo na kung napapansin ninyo ang mas mahinang daloy ng dugo o pagbaba ng kakayahan.
Ang isang mani na ito ay hindi lang sumusuporta sa inyong puso, direkta nitong pinapalakas ang mismong molekula na responsable para sa matatag at malusog na daloy ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Ito ay abot kaya madaling hanapin at ang siyensya sa likod nito ay mas matibay kaysa sa maraming suplemento sa merkado. Pag-usapan natin ang tungkol sa walnuts at kung bakit ito ang maaaring maging unang hakbang ninyo tungo sa pagpapanumbalik ng lakas, kakayahan at pangmatagalang kumpiyansa. 1. Walnuts, ang pampalakas ng nitric oxide. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang bagay na palagi kong nakikita sa aking klinika. Dumarating ang mga pasyenteng lalaki na pagod, bigo at tahimik na nahihiya. Nararamdaman nilang hindi na sila ang dating asawa, partner o kahit ang dating sila. At halos palaging pareho ang simula ng kwento, mahinang sirkulasyon. Bihira nilang sabihin ito ng direkta sa simula. Magsasalita sila tungkol sa pagkapagod o marahil sa mababang gana. Ngunit kapag marahan kong tinatanong ang tungkol sa kanilang paninigas sa umaga, mayroong pagtigil. Titingin sila sa ibaba at pagkatapos ay tatango. Doon ko nalalaman na kailangan naming pag-usapan ang daloy ng dugo at diyan pumapasok ang walnuts. Ang walnuts ay higit pa sa isang simpleng merienda. Isa ito sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng L-arginine, isang amino acid na talagang kailangan ng inyong katawan upang lumikha ng nitric oxide. Isipin ninyo ang nitric oxide bilang himalang molekula ng inyong katawan para sa daloy ng dugo. Nagpapadala ito ng senyales sa inyong mga daluyan ng dugo na nagsasabing mag-relax at bumuka, na nagpapahintulot sa uri ng malakas na sirkulasyon na nagpapalakas ng matibay at pangmatagalang paninigas. Kung walang sapat nito, walang gumagalaw ng maayos. Ngunit sa pagkakaroon nito, lahat ay maaaring magbago. Higit pa riyan, ang omega-3 fatty acids sa walnuts ay tumutulong na pakalmahin ang pamamaga sa inyong mga ugat, lalo na sa napakaliliit na ugat sa paligid ng inyong puso at sa rehiyon ng balakang. Ang maliliit na daluyang ito ang madalas na unang bumabara at unang pumapalya. Kaya naman ang mga problema sa kwarto ay madalas na unang pulang bandila para sa mas malalaking issue. Ngunit ang walnuts ay tumutulong na labanan ang tahimik na pamamaga na iyon ng dahan-dahan, natural at walang masamang epekto. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na kumain ng 7 buong walnuts araw-araw. Hindi masyadong marami, hindi rin masyadong kaunti, sapat lang para gisingin ang natural na makina ng inyong katawan. At pakiusap, huwag ninyong iprito o balutin sa asukal. Panatilihin itong hilaw o bahagyang tostado. Isipin ninyo ito bilang panggatong. Tunay na panggatong para sa mga tunay na lalaki na gusto ng tunay na resulta. Ngayon, makapangyarihan ang walnuts. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang mani na napatunayan sa klinikal na pag-aaral na nagpapabuti ng kakayahan sa kwarto sa loob lamang ng 3 linggo, lahat ng walang tableta o reseta? Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung nandito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, i-type ang salitang oo sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Sige, magpatuloy tayo.
Oras na para alamin ang pangalawang makapangyarihang money na makakatulong na maibalik ang inyong kakayahan at kumpiyansa. 2. Pistachios. Ang mani para sa galing sa kwarto. Naaalala ko ang isa sa aking mga matatandang pasyente, tawagin natin siyang Mang Frank. Siya ay 71 na taong gulang, isang marangal at masipag na tao na tahimik na nasasaktan ang puso. Sinabi niya sa akin na halos 5 taon na siyang hindi tunay na kumpiyansa sa kwarto. Sabi niya, "Doc, hindi ko naman hinahangad na maging parang 25 ulit. Gusto ko lang maramdaman na lalaki pa rin ako." Doon ko ibinahagi sa kanya ang isang bagay na ibabahagi ko rin ngayon sa inyo. Isang bagay na simple, natural at napatunayan na pistachios. Maaaring nakakagulat ito pakinggan, ngunit ang pistachios ay higit pa sa isang masarap at berdeng merienda. Isa ito sa iilang pagkain na partikular na pinag-aralan sa klinika para sa pagpapabuti ng erectile function nang hindi gumagamit ng gamot. Sa isang pag-aaral, ang mga lalaking kumain ng pistachios araw-araw sa loob lamang ng 3 linggo ay nagpakita ng nasusukat na pagbuti sa tibay ng paninigas, pangkalahatang kasiyahan at daloy ng dugo. Isipin ninyo iyon, hindi buwan kundi linggo lang. Ang sikreto ay nakasalalay sa kanilang natatanging nutrisyon. Ang pistachios ay mayaman sa L-arginine tulad ng walnuts, ngunit naglalaman din sila ng malakas na antioxidants at plant sterols na tumutulong na protektahan ang inyong mga daluyan ng dugo mula sa pinsala. Mas mahalaga ito kaysa sa inaakala ninyo dahil kapag ang maliliit na daluyan sa inyong balakang ay nagsimulang kumipot o tumigas, ang unang lugar kung saan ninyo ito mapapansin ay sa inyong kakayahan. At halos walang nagsasalita tungkol diyan hanggang sa naapektuhan na ang inyong kumpiyansa at mga relasyon. Sinunod ni Mang Frank ang aking payo, isang dakok ng pistachios, araw-araw, walang asin at hilaw. Sa loob ng ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na may ngiti na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Mukha siyang mas gumaan, mas naroroon, at tahimik na ipinagmamalaki ang sarili. Simpleng sinabi niya, "Doc, nakabalik na ako sa laro." Iyan ang kapangyarihan ng kalikasan. Iyan ang kapangyarihan ng pagbibigay sa inyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito upang umunlad. Ngayon, ang pistachios ay tumutulong na buksan ang mga daanan ng dugo, walang duda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang money na napakabisa na kailangan nyo lang ng isang kagat sa isang araw na makakatulong na muling pag-alabin ang mismong hormone na nagpapalakas ng inyong gana, ng inyong enerhiya at ng inyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Manatili kayo sa akin dahil ang susunod ay maaaring ang pinaka-ikagugulat ninyo. 3. Brazil nuts, ang pangsindi ng testosterone. Hindi ko malilimutan ang isang Ginoo na nagngangalang Mang Roberto na pumasok sa aking opisina ilang taon na ang nakalipas. Siya ay 28, retirado at mukhang malusog sa labas, ngunit malinaw na may kulang. Sinabi niya sa akin na para siyang flat o walang kabuhay-buhay, walang kislap, walang lakas. Hindi siya makatulog ng maayos na wala ang kanyang motibasyon at ang intimasya ay parang isang obligasyon, hindi isang koneksyon. Ang kanyang mga pagsusuri sa dugo ay nagpakita
ng kung ano ang aking pinaghihinalaan na bumagsak na ang kanyang mga antas ng testosterone. Alam ko kung saan namin kailangang magsimula. Brazil nuts, 1 o 2 lang bawat araw. Ang mayaman at malinamnam na mga mani na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng selenium sa kalikasan, isang trace mineral na may malaking papel sa produksyon ng testosterone, kalusugan ng prostate at fertilidad. Ang hindi napagtatanto ng maraming lalaki ay kahit ang bahagyang kakulangan sa selenium, isang bagay na napakakaraniwan sa mga tumatandang lalaki, ay maaaring tahimik na sirain ang balanse ng inyong mga hormone. Para itong sinusubukang paandarin ang isang kotse na walang gasolina, walang mangyayari. Ngunit isang Brazil nut lang ay maaaring magbigay ng higit sa 100% ng inyong pang-araw-araw na inirerekomendang dosis ng selenium. Kapag regular na kinakain, dahan-dahan nitong itinutulak ang inyong katawan pabalik sa balanse. Nakita ko ang mga lalaki na nag-ulat ng mas magandang pakiramdam, mas malinaw na pag-iisip at pagbabalik ng natural at tahimik na kumpiyansa na dumarating lamang kapag ang inyong mga hormone ay gumagana para sa inyo, hindi laban sa inyo. Nagsimula si Mang Roberto sa maliit isang manilang bawat araw na may isang basong tubig sa umaga. Sa loob ng 3 linggo, sinabi niya sa akin, parang sa wakas ay umaandar na ulit ang makina ko. At kapag sinabi iyan ng isang lalaking lampas, isinta, nakikinig ako. Ngayon, bawat isa sa 3 mani na ito ay nag-aalok ng isang bagay na makapangyarihan sa sarili nitong paraan. Ngunit ano ang mangyayari kapag pinagsama ninyo sila? Kapag kinain ninyo sila ng sabay-sabay na may tamang ritmo at layunin? Ang sagot ay isang bagay na nasaksihan ko sa aking klinika at maaaring ito ang pinakamalapit na bagay sa isang natural na reset button para sa mga lalaking lampas 60. Pag-usapan natin kung paano ito pagsasama-samahin sa matalinong paraan. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, magkomento ng tuloy lang sa ibaba para lang malaman kung kasama ko pa rin kayo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Ito ay maaaring magbago ng inyong pag-iisip tungkol sa pagsasama-sama ng mga makapangyarihang pagkaing ito. What? Bakit mas epektibo ang 3 maning ito? Kapag pinagsama ngayon, gusto kong ibahagi ang isang bagay na bihirang marinig ng karamihan sa mga lalaki, hindi mula sa kanilang mga doktor, hindi mula sa kanilang mga kaibigan, at kahit na sa mga tinatawag na eksperto online. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain ninyo, kundi kung paano ninyo ito kinakain at kung ano ang isinasabay dito. At pagdating sa walnuts, pistachios at Brazil nuts, ang kanilang kapangyarihan ay hindi lang nagsasama-sama, ito ay nagmumultiplika. Bawat isa sa mga maning ito ay tumututok sa iba't ibang piraso ng problema. Ang walnuts ay sumusuporta sa daloy ng inyong dugo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng nitric oxide. Ang pistachios ay tumutulong na palakasin ang mga daluyan ng dugo mismo at pinapabuti ang paggana kung saan ito pinakamahalaga. Ang Brazil nuts ay mas malalim ang epekto, sinusuportahan ang mismong pundasyon ng inyong pagkalalaki
ang antas ng inyong hormone, ang inyong lakas, ang inyong sigla, kung mag-isa lang kahanga-hanga na sila. Ngunit kapag pinagsama-sama ninyo sila sa tamang balanse, isang kamangha-manghang bagay ang nangyayari. Isipin ninyo ito na parang pag-aayos ng isang klasikong sasakyan. Hindi lang kayo nagpapalit ng langis at tapos na. Inaayos ninyo ang timing, nililinis ang mga spark plug at tinitiyak na bawat bahagi ay gumagana ng magkakasama. Ganyan ang ginagawa ng kombinasyong ito para sa inyong katawan. Hindi ito tungkol sa mga pansamantalang lunas. Ito ay tungkol sa pagtulong sa inyong buong sistema na tumakbo ng mas maayos, mas malakas at may mas malaking kumpiyansa. Mayroon akong mga pasyente na sinubukan ang bawat mani ng hiwalay at nakaramdam ng bahagyang pagbuti. Ngunit nang pagsamahin nila ang tatlo, bumalik sila na may ibang kwento. Mas maraming enerhiya sa umaga, mas malinaw na pag-iisip, at mas mahusay na pagganap minsan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ito ay isang pagbabago na mararamdaman ninyo at ang pakiramdam na iyon ay maaaring magbago ng lahat. Ngunit may isang kritikal na pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng napakaraming lalaki sa mga mani. Iniisip nilang may ginagawa silang mabuti para sa kanilang kalusugan, ngunit sa katotohanan, dahan-dahan nilang sinisira ang lahat ng benepisyo nang hindi man lang namamalayan. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pagkakamaling ito at kung paano ang pag-iwas dito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pag-unlad at pag-ikot lang sa wala. 5. Ang numero 1 pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki sa mani. Narito po ang katotohanan. Karamihan sa mga lalaking nakikilala ko ay sinusubukang gawin ang tama. Narinig nila na ang mani ay mabuti para sa puso, mabuti para sa enerhiya, marahil ay mabuti rin para sa kwarto. Kaya kumukuha sila ng isang lata ng mixed nuts, inilalagay sa kotse o sa mesa at ginagawang merienda sa buong araw. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay ang bersyon ng mani na kanilang kinakain ay kadalasang mas nakakasama kaysa nakakabuti. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming lalaki ang nakita ko na akala nila'y malusog sila sa pagkain ng trail mix para lang matuklasan na pinupuno nila ang kanilang sarili ng asin, asukal, murang langis na nagdudulot ng pamamaga at mga processed na sangkap na tahimik na nagpapapamaga sa mga ugat at maaaring magpabagal sa produksyon ng testosterone. Ang nagsimula bilang isang magandang ugali ay nagiging isang araw-araw na sagabal at nagtataka sila kung bakit sila pagod pa rin, malabo pa rin ang isip at patuloy na nakakaramdam ng pagkadiskonekta. Ito ang sinasabi ko sa kanila at kung ano ang sasabihin ko sa inyo ngayon, ang tunay na resulta ay nangangailangan ng tunay na pagkain. Ibig sabihin hilaw o bahagyang dry roasted, walang asin at walang dagdag na asukal. Walang mga patong na candy, walang honey roasting, walang halong basura sa dalisay at makapangyarihang regalong ibinigay sa inyo ng kalikasan. Kapag pinili ninyo ang natural, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga sangkap na alam talaga nito kung ano ang gagawin. Pinapababa ninyo ang pamamaga. Sinusuportahan ninyo ang malinis na daloy ng dugo.
Binibigyan ninyo ng puwang ang inyong mga hormone para huminga at muling tumaas. Maaaring simple itong pakinggan, ngunit ang isang pagbabagong ito ay maaaring maging mitya ng pagbabago. Nakita ko ang mga lalaking bumaliktad ang buwan-buwang mabagal na paghina sa pamamagitan lamang ng paglilinis ng kanilang mga pagpipilian sa money. Ang katawan ay handang magpagaling. Kailangan lang nito ng tamang mga sangkap. Ngayong alam na ninyo kung ano ang dapat iwasan, hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito gawin ng tama hakbang-hakbang. Sa susunod na seksyon, gagabayan ko kayo sa isang simpleng 7 araw na plano na pinagsasama ang lahat ng 3 money sa inyong pang-araw-araw na gawain. Madali ito kayang panindigan at maaaring makatulong sa inyo na makaramdam ng tunay na pagbabago sa loob lamang ng 1 linggo. Tingnan natin. 6. Ang inyong 7 araw na circulation reboot plan. Ngayong alam na ninyo kung ano ang magagawa ng 3 money na ito, ang tanong ay paano ninyo sila gagamitin sa paraang talagang gumagana. Dahil tulad ng anumang bagay sa buhay, ang pagiging tuloy-tuloy ang susi. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong dieta o gumawa ng malalaki at hindi kayang panindigang mga pagbabago sa isang gabi. Ang kailangan ninyo ay isang maliit at tuloy-tuloy na pagbabago sa tamang direksyon. At iyan mismo ang idinisenyo para sa inyo ng 7 araw na circulation reboot na ito. Ginamit ko ang eksaktong planong ito sa marami sa aking mga matatandang pasyente, lalo na sa mga nakakaramdam na bumabagal na ang kanilang katawan at nawawala na ang kanilang kumpiyansa. At ang natuklasan namin ay ito kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng tamang suporta, ilang partikular na pagkain lang sa tamang oras, mabilis itong tumutugon. Tumaas ang enerhiya. Nagiging mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Nagbabalik ang kislap. Narito kung paano ito gumagana. Simple lang po. Umaga simulan ang inyong araw sa isang dakok ng hilaw na walnuts. Mga 7 buong walnuts ang perpektong dami. Maaari ninyo itong kainin mag-isa o idagdag sa isang maliit na mangkok ng oatmeal o plain yogurt. Hapon, bilang merienda sa tanghali, kumuha ng halos sangkapat na tasa ng walang asin at binalatang pistachios. Panatilihing simple. Walang asukal, walang asin, ang tunay na bagay lang. Gabi, pagkatapos mismo ng hapunan, kumain ng 1 pirasong Brazil nut. Iyon lang ang kailangan ninyo para makuha ang makapangyarihang dosis ng selenium at tulungan ang natural na proseso ng hormone ng inyong katawan sa buong gabi. Manatili dito sa loob ng 7 sunod-sunod na araw. Walang magarbong bagay, walang komplikadong pagsubaybay, isang tahimik at matatag na pangako lamang sa inyong sarili. Nakita ko ang mga lalaki na nag-ulat ng mas mahimbing na tulog, mas malakas na paninigas sa umaga, mas malinaw na pag-iisip, at kahit na nabawasan ang paninigas ng kasukasuan mula sa isang simpleng pagbabagong ito. Ngunit ano ang mangyayari kung magpapatuloy kayo? Ano ang maaaring magbago sa loob ng 30 araw kung mananatili kayo sa tamang landas? Pananatilihing malinis ang inyong mga gawi at bibigyan ng panggatong ang inyong katawan sa paraang nilalayon ng kalikasan. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung ano ang
ang maaari ninyong asahan sa pangmatagalan at ang mas malalim na mga pagbabago na nagsisimula kapag sa wakas ay nagsimula na kayong makipagtulungan sa inyong katawan, hindi laban dito. Magpatuloy tayo. Seba, ano ang aasahan pagkatapos ng 30 araw? Kung sinubukan ninyo na ang isang bagay na bago para sa inyong kalusugan, alam ninyo na mahalaga ang mga unang araw, ngunit ang nangyayari sa paglipas ng panahon ang nagpapakita ng katotohanan. Kaya naman palagi kong hinihikayat ang aking mga pasyente na mag-isip sa loob ng mga linggo, hindi lang araw. Dahil habang ang 7 araw na reboot ay maaaring magpasimula ng inyong sirkulasyon pagkatapos ng 30 araw ng pagiging tuloy-tuloy, doon ninyo talaga mararamdaman ang pagbabago mula sa loob. Sa pagtatapos ng unang buwan, maraming lalaki ang naguulat ng isang bagay na hindi na nila naramdaman sa loob ng maraming taon, isang pakiramdam ng kontrol. Ang mga umaga ay madalas na nagsisimula ng may mas maraming enerhiya. Lumilinaw ang inyong pag-iisip, nagsisimulang bumalik ang inyong motibasyon, at nagsisimulang maramdaman na ang inyong katawan ay muling nakikipagtulungan sa inyo, hindi laban sa inyo. Para sa ilan ito ay mas malakas at mas maasahang paninigas. Para sa iba ito ay simpleng paggising ng walang mabigat na pasanin ng pagod o pagkabigo. Ngunit halos palaging mayroong isang panibagong kumpiyansa, isang tahimik matatag na lakas na nagsasabing, hindi pa ako tapos. At hindi lang ito tungkol sa kwarto. Iyon madalas ang unang napapansin ng mga tao, ngunit ang tunay na mahalaga ay kung paano kayo gumagalaw sa inyong araw. Ang paraan ng inyong paglalakad, ang paraan ng pagharap ninyo sa inyong pamilya, ang paraan ng pagtingin ninyo sa inyong sarili sa salamin, at sa wakas ay nakikilala ang lalaking nakatingin pabalik sa inyo. Iyan ang pakiramdam ng tunay at pangmatagalang pagbabago. At nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng pagpili ng tamang pagkain sa tamang oras. Siyempre, ang pagkain ay isang bahagi lamang ng larawan. May mga mas malalim na antas, iba pang simple ngunit makapangyarihang mga pagpipilian na madalas na hindi napapansin ng mga matatandang lalaki. At sa huling bahagi ng talakayang ito, gusto kong magbahagi ng isang mensahe mula sa puso. Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa sirkulasyon, testosterone o kakayahan. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng buhay ang gusto ninyong mamuhay mula sa araw na ito. Kaya't samahan ninyo ako dahil ang huling mensaheng ito ay isang bagay na naniniwala akong kailangang marinig ng bawat lalaking lampas. 68. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes. Kung umabot kayo hanggang dito, gusto kong direktang makipag-usap sa inyo bilang isang kapwa lalaki. Mahigit 3 dekada na po akong doktor at nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang mga lalaking tulad ninyo. Mga lalaking nagpalaki ng pamilya, nagtayo ng karera, at naglingkod sa kanilang mga komunidad. Mga lalaking nabuhay nagsakripisyo at nagbigay ng napakarami, ngunit biglang nararamdaman na may isang mahalagang bagay na nawawala. Hindi lang sa kwarto, kundi sa kanilang lakas, kumpiyansa at espiritu. Ang natutunan ninyo ngayon ay hindi lang tungkol sa pagkain ng money. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong kapangyarihan
at pagkuha muli ng kontrol. Alam na ninyo ngayon kung paano mapapalakas ng walnuts ang nitric oxide para maibalik ang daloy ng dugo. Naiintindihan ninyo kung paano mapapabuti ng pistachios ang kakayahan at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Nakita ninyo kung paano ang isang Brazil nut lang sa isang araw ay makakatulong na muling pag-alabin ang testosterone at gana. At kapag pinagsama ninyo sila ng tuloy-tuloy, nagiging mas makapangyarihan sila kaysa sa anumang mabilisang solusyon. Natutunan din ninyo ang karaniwang pagkakamali na humahadlang sa pag-unlad at kung gaano kadali itong itama. Mayroon kayong 7 araw na plano para simulang gumalaw ang karayom at isang 30 araw na bintana na maaaring humantong sa tunay at pangmatagalang pagbabago. Ang lahat ng ito, bawat hakbang, ay abot kamay ninyo. Walang gimmick, walang mahika talinuhan, at tapat na pagkilos lamang. Ngunit ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko sa inyo ay ito: hindi pa huli ang lahat. Hindi pa kayo lubusang nawawala. Ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi kailangang nasa likuran na ninyo. Nasaksihan ko ang mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na binawi ang kanilang sigla. Hindi dahil sa isang milagrosong lunas, kundi dahil gumawa sila ng isang mulat na desisyon na muling magpakita para sa kanilang sarili. Kaya pakiusap kunin ninyo ang natutunan ninyo rito at isagawa ito. Gawin itong simple. Gawin itong tuloy-tuloy. At higit sa lahat, maniwala na marami pa kayong buhay na dapat ipamuhay ng may lakas, may kalinawan, at may layunin. Karapat-dapat kayo diyan. At narito ako para sabihin sa inyo na ito ay lubos na posible simula ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung pinaalalahanan kayo nito ng inyong sariling lakas at halaga, o binigyan kayo ng isang plano na sa wakas ay mapaniniwalaan ninyo, hihilingin ko sa inyo na gawin ang isang simpleng bagay. Tulungan ninyong maabot ng mensaheng ito ang isa pang lalaki na kailangang marinig ito. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang mahalaga sa inyo. At kung mayroon kayong sandali mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, ipaalam ninyo sa akin kung aling bahagi nito ang tumama sa inyo o magtanong kayo ng gusto ninyong talakayin ko sa hinaharap. Binabasa ko po ang inyong mga komento at ang inyong boses ay tunay na mahalaga sa komunidad na ito. At siguraduhing mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang ating susunod na usapan. Salamat po sa inyong pagdalo. Salamat sa pagpapakita para sa inyong sarili. At tandaan, ang susunod na kabanata ng inyong buhay ay isinusulat pa. Gawin natin itong matatag.